Magandang hapon, mga kalapatids. Ako nga pala si Russell, Pigeon Pansier ng Santa Rosa, Laguna. Welcome kayo dito sa aking breeder's loft. Actually, nag-start talaga kami, ako, sa Manila pa. So, high school. So, alam mo naman sa Manila, mga street fight, ganun. Pero kami, kasama ko mga pinsang ko. And then, nag-move kami dito sa Laguna. Hindi na ako nagtuloy ng pag-aalaga. Yung pinsang ko na lang ang nagtuloy na mag-ibon. Then ako naman, na-engage ako sa pagmamanok. Bali, mula nung dumating kami dito, yun, yung mga alaga na kami manok nun. Manok agad yung alaga namin dito kasi yung father ko may hilig magdala ng manok from Bacolod. Pero mga pang-personal lang na mga panlaban. Ayun, nasa bali, hobby lang din po talaga. Oo, hobby lang din. And then, kasi ako nga yung nandito. So, ako yung natuto talaga ako na mag-alaga, mag-kondisyon, kung paano Tapos, marami kang makikilala ng mga nagsasabong. So, bumalik ako, yun, nahilig uli ako ngayon. Nung nag-start ako, last year lang yun, 2023. Actually, meron akong manukan sa Makabling. Nakahuli ako ng ibon. So, nandun siya. Tapos, natuwa ako, pinapakain ko sa kamay ko. Tapos, pinapalis ko, ayaw umalis. So, sabi ko, sige, alagaan ko na lang siya. Dinalan ako ng kaibigan ko ng ibon din. Sabi niya, ipares mo dyan. Sabi ko, para meron akong kahit pa paano, palilipad-lipa rin. Kaso, parang lalaki din yata. Lalaki rin yung nahuli ko eh. So, hanggang sa pinalit-palitan na ng mga tropa. Pinalit ko ng tari yung ibon na yon. Tapos, dinala na ako ng tropa ng mga breeder na hindi niya ginagamit. So, yun, doon na nag-start. Yung ibon na dinala sa akin is ibon ni Sir Kreng Olea. Yung ibon na yun, entry niya sa OLR ni Green Power that time. Ngayon, hindi nakatapos ng race yun, nakasumalpok kasi yung ibon na yun. So, binread ko doon sa manukan. Nagka-anak siya. Nililipad-lipad ko lang. Dinalan din ako ng mga comring ng kaibigan. Lagyan mo ng singsing. Ano yun, Idol? Sumali na kayo nun sa club? Hindi pa. Hindi pa. Actually, nag-breed lang ako na nag-breed nun kasi natutuwa ko pagka may inakay. Nakakaintindi naman tayo kahit pa paano kung anong pakain. And then, nangyari, pumasok na start na yung karera ng CSWRPC, summer. So, in-invite ako ng kaibigan ko. Sabi niya, isama mo yan, tignan mo kung magaling, ilipad mo, gano'n. Eh di, syempre, isang ibon lang eh. Though may mga breed pa ako doon ng ibang ibon, mga 3-4 na piraso. Yung masyadong bata. Isa lang yung talagang kumbaga husto sa edad. Sinubukan ko. Tinraining ko. Actually, hinabol ko pa nga kasi naiwan ako eh. Nag-training na sila ng San Pablo na yata. O Santo Tomas. Alayo na. May motor ako. Sa bali. Nilalagay ko lang sa sesto box yun. Tapos pinakakamalan yun. Tapos magmumotor ako hanggang unang bitaw ko sa kanya, Santo Tomas exit. Tapos sinubukan ko pa, mas mabilis ako kaysa sa kanya. Noong una, mas mabilis ako. Nung pangalawang inulit ko, hindi ko na siya maunahan. Tapos yun, sinakay ko na rin sa truck. Yun lang, nainip ako. Kasi nga, alam ko naman yung mga puling-pulingan, di ba? Kasi sabi ko mahirap i-monitor yung nililipad ng ibon sa actual na kinaklak mo. Di ba? So, kaya kahit alam kong di talaga kabilisan ng ibon. Pinuling niyo po? Pinupuling ko. May time nga na mabilis talaga siya kasi may CCTV ako dun. Pauwian nila, wala ako, pinasabay ko lang. Sabi ko, andyan na yung ibon ko, pinicturean ko, may screenshot ko, andyan na yung ibon ko. Hindi nga, ayaw nila maniwala. Yun pala, mangingitlog siya ng time na yun. Kaya dali-dali. Kaya pala ang bilis. Lumalapit pa. And then, ayun, nung nagkaroon na ng mid-toss, bali malayo na yung lipad para mga San Francisco na o paagdangan na Malayo na. May mid-toss sila na Lucena. Nainip ako, sinama ko yung isa.
Sinama ko isang ibon. Yun, breed ko din, galing doon sa kaibigan ko. So, hindi ko pa alam ang linyada nun. Nalaman ko na lang nung nag-uuwi na siya. So, mid-toss, Lucena, direct, 60. Umuwi naman. Galing. Oo, tapos, di dalawa na sila. So, natutuwa na ako. Medyo parang sabi ko, okay pala, no? Parang naka-excite. Oo. Iba yung feelings po na inuumuwi. Tapos, inano ko na siya, Agdangan, General Luna, Makalelon, gano'n na yung mga lipad. May speed siya ng 1,000, yun hinabol ko pa. Ayun, tas nag-ano po Kaya isinali ko na siya ng isinali. sa pulong. Sa akin naman, hindi ko talaga goal yung manalo agad sa pooling. Kasi, the only way lang na magkaroon ka ng clocking is sasali mo talaga, di ba? Yung parang iba yung feelings ng pagiging newbie po sa pangangarera. Sa akin kasi, baliwala yung walang kwenta yung hintay mo lang pa uwi. Sasabihin mo, umuwi ng gantong oras. Kumbaga yung... Walang record. Opo. Saka gusto ko kasi mahilig ako maglista at nilagbook ako. Naglalagbook ako. So kahit sa akin regardless kung magaling o hindi, nililista ko yun eh. Kasi nga, kaibigan natin si Kreng. Nakikita ko kay Kreng pagka dumating ibon, yung mga sticker niya. Sa entry niya, yung dikit niya. Nililista niya. Kumbaga recorded yung lipad, diba? So alam niya kung saan nawala. Kung hanggang saan lang nilipad, gano'n. Ganun din ako. Gusto ko recorded din yung Kaya, talagang inventory talaga. Kaya ako, hindi naman sa hindi ako sumasali ng pooling para manalo. Para sa akin, kung mananalo, bonus. Pero more on data kasi yun sa akin eh. Yung kailangan kong ma-record. Sa akin, nakakatuwa kasi syempre, kumbaga, nagbunga din yung ginawa ko. Kung maniniwala ka nga, gumagawa pa ako ng graph eh. Graph. So, actually, nung time na basta nag-start na yung mga pan race, ginagraph ko yun. Kumbaga, ito yung mga ibon. Ginagraph ko kasi gusto kong makita yung flow ng lipad nila. Kung bumabagal, bumibilis. Kasi isa rin yun sa monitoring ko kung may problema yung ibon. Kasi kung average na siya sa ganung lipad, tapos biglang magdadrop, may problema yun. Hindi man nagsasalita yan kung may sakit o ano. So yun, nakita ko, minsan, may na-solve din ako na kaya pala siya mabagal. Kung ina-assume ko na wala siyang sipon, meron pala. Monitor ko yung lipad, At least nalalaman ko kung saan siya na-cut off, kung ma-cut off man siya o ano. Kasi yung record sa logbook, pwedeng mawala eh. Yung file na sinade ko, doon nag-save naman ako niyan sa email, sa babalikan ko lang yun. Nandun pa rin yung graph na ginawa ko kasi sa Excel lang naman yun. Yun ang ko, kasi nag-record talaga ako ng... Kasi mahirap. Kaya ako, bago lang ako, di gaya ng ibang mga malalaking club o mga mabibigat na panship. Sila may mga recording na sila, di ba? May mga result na yung lipad nila. So madali na sa kanila yung ganun kasi meron ng foundation. Gaya ko, pa lang ako, sisimula pa lang ako mag-organize ng maging mga ililipad at sa mga susunod pa ng arera, di ba? I-improve natin yun. Kasi makita natin kung saan nagka-problema, hanggang saan sila umabot, di ba? Kung nawala sila ng ganitong lipad, tapos one of these days bumalik. Alam mo kung saan siya nawala, hanggang saan yung nilipad niya. Tinire-record ko, ultimo kulay, gender, ring band, yun. Nag-ano ko. Ngayon, sa totoo, partner ko, si Doc Teds, Daddy Berlop. Shoutout sa iyo, Doc. Salamat sa tiwala. Bali si Doc ngayon nasa Pennsylvania. So may lot din siya sa Kabuyaw. So marami siyang breeder. Ngayon, napagkatiwalaan tayo na sumubok. Ang iba kasi wala naman siya. So totoo, kahit ako, sabi ko, mahirap subukan. Napakadami. Diba? Hindi mo masabi. Do, ang isa lang magagaranti ko, kasi hindi ko naging ugali magtanong kay Doc na, Doc, anong bloodline nito? No? Hindi ako nagtatanong. Yun ang ni Doc. Pero,
as time goes, sinasabi rin naman ni Doc, ito si ganito, ano to eh, ganito to. Okay, nire-record ko yun. Kasi kailangan ko rin ng ano, pero sa akin kasi, with respect kay Doc, diba, alam mo naman, sa ano, totoo, showbiz ang pag-iibon. Totoo siya. Pagdating sa mga bloodline, diba, eh si Doc, sa pagkakaalam ko talaga, si Doc ay ang maibon. Kung hindi yung lumipad, yung magulang ng lumipad. Opo. Ang pinaka-close siguro, baka kapatid ng lumipad. Opo. Hanggang dun lang.